Gaya ng pangako ng Commission on Elections, natuloy ang proklamasyon ng 12 nanalong senador sa katatapos ng midterm elections. Sinimula ng pag-anunsyo at pagtataas ng kamay mula sa pang-12 pataas. Kasama ng mga winning senator ang miyembro ng kani-kanilang pamilya. Nabigyan naman ng pagkakataon ang mga senador na makapagpahayag sa itinakdang oras na 5 minuto. Kunin pa natin ang iba pang detalye mula kay Mads Villar Moratillo, live mula dyan sa Manila Hotel Tent. Mads! Yes, Wedge at Weng, alam nyo, itinuturing na historical ng Commission on Elections. Ito nga pagkakataon nito dahil sa unang pagkakataon, wala pang isang linggo matapos ang ginawang halalan ay nakapagproklama na sila. Hindi lang ito partial, kundi full proclamation ng mga nanalo ng 12 kandidato sa pagkasenador sa ginanap na halalan. Ilang araw pa lang makatapos yung halalan. Kaya kanina sa speech ng mga nanalo ng ating mga senator-elect, halos lahat sila pinuri nila yung COMELEC dahil nga sa naging maayos na halalan at mabilis na halalan na ginawa ngayon. Pero hindi kompleto kanina yung 12 nanalong senador dahil kulang sila yung mga naiproklama lang kanina na dumating rito si Senator Bongo, Bam Aquino, Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid at Amy Marcos. Si Senator-elect Kiko Pangilinan ay nasa Estados Unidos para dumalo sa graduation ng kanyang anak na si Kaki. Kaya naroon daw ang kanilang pamilya at nagpunta rito, nagbasa ng speech ni Senator-elect Kiko Pangilinan, yung kanyang panganay na kapatid kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat dahil nga sa kanyang isa siya sa mga nanguna sa katatapos lang na halalan. Kanina sa speech ni Senator-elect Camille Villar, hindi naman niya napigilan na maging emosyonal sa kanyang pasasalamat dahil hindi raw naging madali yung kanyang journey sa kampanya at kanina ay sa maikling panayam na ibinigay sa mga kagawad ng media na nandito sa Tent City ay natanong siya tungkol doon sa issue ng prime water. Sabi niya, tanggap niya kung sakaling magkaroon ng pagdinig sa Senado patungkol sa issue ng prime water at ang sabi niya ay tututukan daw niya pag-upo sa pwesto yung kapakanan ng mga OFW. Si Senator Amy Marcos at naman yung polo na pagmamayari daw ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At ito ay simbolo ng pagnanais daw niya na ipagpatuloy yung magandang hangarin ng kanyang ama para sa Pilipinas. Sa speech naman ni Senator Lito Lapid, sabi niya gagawin daw niya yung lahat ng kanyang magagawa at sisipagan daw niya yung paggawa pa ng mga batas para sa mga mahihirap. Ilan sa mga nanalo sa katatapos na halalan ay nasa kanilang fourth term na gaya ni Senator Pia Cayetano na ang pangako naman niya bilang isa sa mga senior na sa Senado i-mentor naman yung mga baguhan, kagaya na lang ni Camille Villar. Si Tito Soto naman, dating Senate President Tito Soto ay ipinagmalaki na siya lang ang nag-iisang senador na so far hanggang ngayon ay nanalo sa halalan ng ikalimang beses. Ang pinagmalaki rin niya kanina na nasa higit 200 yung kanyang batas na nagawa. Kaya sa pag-upo niya sa kanyang fifth term, yung tututukan naman daw niya ay oversight na kung naipapatupad ba ng maayos yung mga existing ng batas dito sa bansa. Si Senator Ping Lacson naman, ang kagaya ng kanyang mga dating sinasabi, wag magnakaw. Kaya naman isa ito sa mga paiiralin niya sa kanyang pag-upo sa pwesto. Kilala si Senator Lacson na hindi kumukuha ng kanyang budget allocation sa PDAF. Si Senator-elect Dante Marcoleta naman ay sabi niya, sisikapin daw niya na balikatin yung kanyang trabaho at patunayan na karapat dapat siya na mailuklok sa Senado. Sinabi pa niya na kailangan daw ngayon ay pagtutulungan at hindi ihidwaan at hindi paligsahan ng mga akusasyon. 6 na taon yung ibinigay na termino sa kanya, kaya ang sabi niya hindi siya magpapagamit sa kapangyarihan at hindi pa iiralin yung pangsariling kapakinabangan lamang dahil ang kanyang
tutugunan sa Senado ay masiguro na maisusulong yung kapakanan at interes ng bawat Pilipino. Si Erwin Tulfo naman ay nagpasalamat sa alyansa maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi niya na magiging tulay siya para tawirin yung lahat ng partido sa Senado. Si Senator Bato de la Rosa naman ay nagpasalamat at inalay niya yung kanyang pagkakapanalo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpasalamat din siya kay VP Sara dahil sa pag-endorso sa kanila. Yung tiniguriang dark horse naman, ang ginanap na halala na si Bam Aquino, nagpasalamat sa kanyang mga magulang na sa kabila ng kanilang edad, talaga namang naging napakasipag daw sa pangangampanya para sa kanya. At tiniyak niya rin yung pagtatrabaho para sa mga Pilipino para mapaangat yung kanilang buhay. Yan daw yung tututukan niya sa Senado. Si Senator Bongo naman nagpasalamat din kay Vice President Sara sa pag-endorso sa kanya at maging sa mga nakasama nila sa Duterte. Sa kanyang ikalawang termino raw sa Senado ay isusulong niya yung mga panukalang batas at programa para sa pagpapalakas sa kalusugan. Inaasahan na sa Lunes naman, ngayon nakatapos na yung proklamasyon para sa nanalo sa pagkasenador, ay isusunod naman yung proklamasyon para sa mga nanalo sa party list sa araw naman ng Lunes, ganap na alas 3 din ng hapon. Inaasahan na natin na nasa 58 party list yung inaasahan. Bagamat wala pang opisyal na inilalabas na bilang yung COMELEC, inaasahan na nasa higit 50 yung makakaupo. At yung seats naman nila ay nasa 63 seat yung makakaupo sa susunod na Kongreso. Ilan sa mga nangunguna at tiyak na meron ng 3 seats sa Kongreso. Pag-upo yung Akbayan, Duterte Youth at yung Tingog. Habang 2 seats naman yung tiyak na nakuha na ng 4Ps, ACT-CIS at Ako Bicol. Yung mga sumunod naman, bagamat hindi sila nakakumpleto ng 2%, ay makakakuha pa rin sila ng tagi-isang seat sa mababang kapulungan ng Kongreso. So yan ang pinakauling sitwasyon mula dito sa Tent City sa Manila Hotel. Balik sa inyo dyan, Wedge at Weng. Alright, maraming salamat. Si Mads Villar Moratillo nagbabalita live mula dyan sa Manila Hotel, Tent City.